Oo, ang susi rito ay kung kanino ibinigay ang kautusan, ano ang layunin nito, at ano ang ibig sabihin ni Jesus sa Mateo 5:17 hanggang 11. Una, hindi sinabi ni Jesus na ang kautusan ay ibinigay para sa lahat ng bansa bilang isang tipan. Ang kautusan ni Moises ay ibinigay sa Israel bilang bahagi ng tipan sa Sinai. Ito ang mga salita ng tipan na iniutos ng Panginoon na inyong gawin. Deuteronomio 29:1. Kaya kapag sinabi nating kautusan ni Moises, kailangang tandaan na ito ay may partikular na covenant context. Diyos, Israel sa pamamagitan ni Moises, hindi naman nangangahulugan na walang saysay ang kautusan para sa hintil. Mahalaga ito upang maunawaan ang kabanalan ng Diyos, kasalanan, sakripisyo, tipan, at kung paano tumuturo ang kasulatan kay Kristo. Pangalawa, ano talaga ang sinabi ni Jesus? Sa Mateo 5:17 sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isipin na naparito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain, kundi upang ganapin." Napakahalaga ng salitang ganapin. Hindi sinabi ni Jesus, "Paparito ako upang ibalik ang Israel sa ilalim ng buong tipang Mosaic." Sa halip, sinabi niyang ginaganap niya ang kautusan at ang mga propeta. Ibig sabihin, hindi niya tinatrato ang kautusan na parang pagkakamali na kailangang alisin. Sa halip, inaabot nito ang layunin at katuparan nito kay Kristo. Pangatlo, ano ang ibig sabihin ng kahit isang tuldok o isang kudlit? Mateo 5:18. Hanggang sa mangyari ang langit at lupa, ay hindi lilipas sa kautusan ang isang tuldok o isang kudlit, hanggang sa mangyari ang lahat. Ang punto ni Jesus ay hindi ang bawat Judyo at bawat Hentil ay dapat habang buhay sumunod sa bawat batas ng Mosaic Covenant. Ang punto ay mas malalim. Ang sinabi ng Diyos sa kautusan ay hindi mabibigo. Matutupad ang layunin nito. At makikita natin mismo sa ministeryo ni Jesus na ang kautusan ay hindi basta-basta binabaliwala. Halimbawa, sinabi niya sa Mateo 5, tungkol sa pagpatay, pati galit ay tinutugunan. Tungkol sa pangangalo niya, pati pagnanasa ng puso. Tungkol sa paghihiganti, tinuturuan ang mga alagad ng ibang paraan. Tungkol sa pag-ibig, pati kaaway ay iniibig. Kaya hindi pinababa ni Jesus ang kautusan. Sa maraming pagkakataon, pinapalalim niya ang pagkaunawa rito. 4. Pero paano naman ang mga hentil? Dito nagiging napakahalaga ang Acts 15. May mga mananampalatayang nagsasabing kailangang tuliin ang mga hentil at sundin ang kautusan ni Moises. Nagtipon ang mga apostol upang pag-usapan ito. Ang konklusyon ni Pedro, bakit ninyo tinutukso ang Diyos sa paglalagay ng pamatok sa leeg ng mga alagad na hindi natin na kayang pasanin? Acts 15:10. At pagkatapos ay sinabi, naniniwala tayo na sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus ay maliligtas tayo, gaya rin naman nila. Acts 15:11. Kaya napakahalaga nito. Hindi sinabi ng mga apostol na ang hentil ay kailangang maging Judyo muna at mapasailalim sa Mosaic Covenant upang maligtas. 5. Kung ganoon, kontradiksyon ba ang Mateo 5 at Acts 15? Hindi. Magkaiba ang pinag-uusapan. Mateo 5. Tinutukoy ni Jesus ang banal na kasulatan at ipinapakita na hindi niya sinisira ang layunin ng kautusan at mga propeta. Sa halip, ginaganap niya ang mga ito. Acts 15. Ang tanong naman ay, kailangan bang ang hentil ay mapasailalim sa Mosaic Covenant, kasama ang pagtutuli at buong kautusan, upang maging bayan ng Diyos? Ang sagot ng mga apostol, hindi. 6. At dito pumapasok ang isang napakahalagang pagkakaiba. Hindi lahat ng nasa Mosaic Law ay pare-pareho ang function. May mga utos tungkol sa mga hain at handog, templo, tabernakulo, mga pari at levita, pagkain, kalinisan, pagtutuli, mga kapistahan, Sabbath, mga batas para sa bansang Israel, at mga moral na utos. Sa bagong tipan, ipinapakita na ang ilan sa mga bagay na iyon ay anino o larawan ng mga bagay na natupad kay Kristo. Halimbawa, sinabi sa Kolosas 2:16 hanggang 17
na ang mga bagay tulad ng pagkain, kapistahan, bagong buwan at sabat ay anino ng mga bagay na darating. Samantalang si Kristo ang katuparan. Gayon din, ang sistema ng mga hain ay may kaugnayan sa mas dakilang hain ni Kristo, Hebreo, Kalinadia iyon, 1 Libingada, Anbadang 1. Kaya hindi simpleng tinanggal ni Jesus ang kautusan. Mas tama ang dinala ni Kristo ang kautusan at ang mga propeta sa kanilang katuparan. Pangpito. Kaya bakit sinabi niyang huwag alisin kahit isang titik? Dahil kung aalisin mo ang kautusan bilang walang kabuluhan, inaalis mo rin ang patotoo nito tungkol kay Kristo. Halimbawa, kautusan, sakripisyo, pangangailangan ng pagtubos, katuparan kay Kristo. Kautusan, sakripisyo, pangangailangan ng pagtubos, katuparan kay Kristo. Pangangailangan ng katuwiran, katuparan kay Kristo. Kautusan, tipan sa Israel, pangako, Mesiyas, katuparan kay Kristo. Kaya ang kautusan ay hindi kalaban ni Jesus. Ang kautusan ay bahagi ng kasulatan na nagpapatotoo at tumuturo sa kanya. 8. Isang magandang halimbawa, ang Sabath. Ito ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng pagkakaibang ito. Ang Sabath ay malinaw na bahagi ng kautusang ibinigay sa Israel. Pero sa bagong tipan, hindi ipinataw ng konseho sa Jerusalem ang Sabat bilang obligasyon sa mga Hentil sa Acts 15. At sinabi rin ni Pablo, huwag kayong hatulan ng sinuman tungkol sa pagkain o sa inumin, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o Sabath. Kolosas 12:16. Sa makatuwid, ang huwag alisin kahit isang kudlit ay hindi nangangahulugang ang bawat utos ng Mosaic Covenant ay dapat ipataw sa mga Hentil. Kung ganoon ang ibig sabihin, magiging mahirap ipaliwanag ang Acts 15, Kolosas 2, Galatia, at Hebreo. Pangsyam. Kaya ano ang pinakamalalim na punto? Ganito. Ang kautusan ay hindi binura ni Jesus, ito ay ginanap ni Jesus. At dahil siya ang katuparan, hindi kailangang ang Hentil ay pumasok sa Mosaic Covenant upang maging bahagi ng bayan ng Diyos. Sa madaling salita, hindi kautusan, kaligtasan, kundi kautusan, ipinapakita ang kasalanan. At layunin ng Diyos, tumuturo kay Kristo. Kristo ang katuparan, kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at biyaya. At ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo sa Galatia, 3:24, na ang kautusan ay naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Ang isang tanong na susunod na kailangang himayin. Kung ganito, ano mismo ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang ang gumagawa at nagtuturo ng mga utos na ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit? Iyan ang mas mahirap na bahagi dahil parang sinasabi ni Jesus na dapat pa ring sundin ang kautusan. Kaya kailangan nating tingnan ang buong Mateo 5-7 at ang Acts Galatia ng magkakasama.